Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System sa www.gccdomestic.com. 5 module na ang inyong natapos. Kayo ay nasa tamang landas na upang maging isang tunay na propesyonal. Ngayon papasukin natin ang pinakakomplikadong silid sa anumang tahanan, ang kusina. Ang kusina ay nangangailangan ng higit na atensyon kaysa sa ibang silid. Dahil pinagsasama nito ang kalinisan, kaligtasan ng pagkain, halal standards, at palagi ang paggamit sa buong araw. Napaka-importante ng inyong atensyon dito. Sa pagtatapos ng module na ito, malalaman ninyo ng eksakto kung paano linisin ang isang GCC kitchen ayon sa pinakamataas na pamantayan. Tara na! Sa kulturang GCC, ang kusina ang puso ng tahanan. Ang pagkain ay sentro ng pagpapatuloy, buhay pamilya at pagdiriwang. Ang mga pamilya ay nagluluto araw-araw. O nagbabahagi ang mga pamilya ng malalaki at masaganang pagkain, lalo na para sa mga panauhin. Ang koneksyong ito sa pagkain ay malalim ding nauugnay sa batas Islamiko. Ang halal ay nangangahulugang legal o pinahihintulutan at sa kusina, ang halal standards ang namamahala sa lahat mula sa mismong pagkain hanggang sa pagpapanatili nito. Na pinamamahalaan ng halal standards ang lahat mula sa pagkain hanggang sa kung paano nililinis at pinapanatili ang kusina. Ito ay tungkol sa respeto sa relihiyon at kaligtasan. Halal rule. Sa isang halal na kusina, ang karne ng baboy at alak ay hindi kailanman dapat ipasok. Ito ay isang hindi matatawarang pamantayan ng relihiyon. Kung magluluto kayo para sa inyong sarili, irespeto ito ng lubos, huwag kailanman magpapasok ng pagkain na hindi halal sa kusina ng isang pamilyang GCC. Halal rule. Lahat ng mga surface kung saan inihahanda ang pagkain ay dapat laging food safe at malinis sa lahat ng oras upang maiwasan ang anumang kontaminasyon. Dapat maiwasan ang cross-contamination sa pagitan ng hilaw na karne at iba pang pagkain. Ang paggamit ng magkakahiwalay na chopping board ang pamantayan sa kusina. Halal rule. Ang mga plato at gamit sa pagluluto ay dapat linisin ng maigi. Hindi dapat magkaroon ng anumang bakas ng dating pagkain. Ang kalinisan ang ating layunin. Ang platong mukhang malinis ngunit may tira-tirang pagkain ay hindi katanggap-tanggap sa isang halal na kusina. Ang kalinisan ay tungkol din sa kaligtasang hindi nakikita. Ang pag-unawa sa halal kitchen standards ay hindi optional. Ito ay mahalaga sa inyong papel sa isang tahanang GCC. Kayo ay may malaking responsibilidad. Nagtitiwala ang pamilya sa inyo ng lubos sa kalinisan ng lugar kung saan inihahanda ang kanilang pagkain. Seryosohin ito at kayo ay lubos na pahahalagahan. Bago magsimula, maghanda ng maayos. Sa kusina, ginagamit natin ang kulay dilaw, dilaw na guwantes, dilaw na microfiber cloth at dilaw na mop sa kusina. Huwag kailanman magdala ng basahan or mop mula sa banyo papunta sa kusina. Ang sistemang ito ng color coding ay napaka-importante upang mapanatili ang kalinisan. Ang cross-contamination mula sa banyo papunta sa kusina ay isang malalang panganib sa kalusugan. Ang tamang paghahanda ay ang inyong unang hakbang tungo sa kahusayan. Hygiene rule: gumamit ng magkakahiwalay na chopping board para sa iba't ibang uri ng pagkain. Isa para sa hilaw na karne, isa sa gulay, at isa para sa tinapay. Kung huhugasan ang mga board, unahin ang sa gulay at ihuli ang sa hilaw na karne at i-disinfect ito ng maigi. Kung iisang board lang ang mayroon, linisin ito ng buo. Hakbang 1, i-clear ang countertops ng tuluyan. Alisin ang maliliit na appliances, fruit bowls at chopping boards. Ang bakanting lugar ay mas madaling linisin ng maigi. Hindi ninyo malilinis ang isang surface ng maayos kung may mga bagay sa ibabaw nito. Ipunin ang mga kagamitan sa isang dulo habang naglilinis, pagkatapos ay ibalik ang mga ito ng maayos. Hakbang 2, mag-spray ng food safe all-purpose cleaner sa marble countertop. Gumamit ng mga diretsong hagod o straight overlapping strokes, huwag pabilog o paiba-iba ng direksyon. Ang paraang ito ay nagtutulak ng dumi sa isang dulo ng maayos. Bigyang pansin ang mga gilid, sulok at ang lugar sa paligid ng lababo kung saan madalas maipon ang mga dumi.
Laging tapusin gamit ang tuyong basahan upang maiwasan ang mga guhit o streaks. Ang tubig na naiwan sa marble ay nagiging sanhi ng mantsa sa pagtagal. Iwanan ang surface na tuyo. Babala, huwag kailanman gumamit ng mga acid cleaners. Walang suka o mga produktong may amoy lalamon sa marble. Ang asido ay nakakasira sa marble habang buhay. Gumamit lamang ng mga neutral na panlinis. Pro tip, pagkatapos mag-clear ng counters, samantalahin ang oras upang suriin ang pantry at ref. Tingnan ang mga expiry date at ipaalam sa pamilya ang anumang pagkaing malapit ng mapanis. Huwag kailanman magtatapon ng pagkain ng hindi nagtatanong, ngunit magbigay ng report sa inyong nakita. Ang maayos na komunikasyon ang sikreto upang kayo ay pahalagahan at pagkatiwalaan. Hakbang trivia, ang paglilinis ng kalan ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagluluto ay nagiiwan ng sebo at sunog na dumi sa bawat oras na ginagamit ang kalan. Ang araw-araw na paglilinis ay kailangan. Alisin ang mga hamba ng kalan at ilagay sa lababo upang ibabad sa mainit na tubig at sabon. Mag-spray ng degreaser na para sa kusina sa buong ibabaw ng kalan, baklasin bago linisin. Hayaang gumana ang degreaser ng 2 minuto, pagkatapos ay kuskusin gamit ang non-scratch sponge sa pabilog na galaw. Punasan at patuyuing mabuti ang surface, tsaka banlawan ang mga hamba. Ibalik ang mga hamba ng maayos at pantay. Ang isang profesional na kusina ay dapat palaging mukhang balanse at handa ng gamitin sa anumang oras. Ang ayos ay gumagawa ng pagkakaiba. Babala, huwag kailanman gagamit ng steel wool o abrasive scrubbers sa mga salamin o ceramic na kalan. Ito ay magkakagalos habang buhay. Gumamit lamang ng malalambot na materyales. Pro tip, ang pinakamagandang oras upang linisin ang kalan ay agad pagkatapos magluto habang mainit-init pa ito. Ang sebo ay mas madaling maalis bago ito lumamig at tumigas. Huwag palagpasin. Ang mga tiles sa likod ng kalan ay nag-iipon din ng sebo at usok. Linisin ito kasabay ng paglilinis ng kalan. Ang sebo na napabayaan ay nagiging kulay kape at napakahirap ng alisin. Hakbang 5. Ang oven ay may 2 bahagi. Ang labas, ang pinto, hawakan at control knobs ay dapat punasan araw-araw gamit ang basang-basahan at panlinis. Ang pang-araw-araw na pag-aalaga ang sikreto. Ang loob naman ay nangangailangan ng mas malalim na linis linggo-linggo o pagkatapos gamitin. Alisin ang mga rack para ibabad, ispray ang panlinis ng oven, at hayaan ito ng 15 hanggang 20 minuto. Kuskusing maigi at punasan ng malinis ang loob. Laging magsuot ng guwantes at tiyaking maayos ang daloy ng hangin sa kusina kapag gumagamit ng matatapang na kemikal. Ang inyong kaligtasan ang mahalaga. Babala, ang naipon na sebo sa loob ng oven ay maaaring magdulot ng sunog. Laging i-report sa pamilya kung kailangan na ng oven ng isang profesional na deep cleaning. Huwag itong babaliwalain. Hakbang 5, ang loob ng microwave ay nag-iipon ng tilamsik ng pagkain na tumitigas. Ang paglilinis nito araw-araw ay pumipigil sa mga ito na kumapit ng husto at maging mahirap linisin. Gamitin ang steam technique. Maglagay ng mangkok ng tubig na may ilang hiwa ng lalamon sa loob at i-run ang microwave ng 3 minuto. Ang singaw nito ay palalambutin ang mga dumi. Buksan ang pinto ng maingat upang maiwasan ang singaw at punasan ang loob gamit ang basang-basahan. Lahat ay madaling matatanggal ng walang kemikal. Hugasan ang turntable plate ng hiwalay. Ibalik ang turntable plate tsaka punasan ang labas ng pinto, hawakan at control panel. Ang lalamon ay magiiwan ng sariwang amoy at perpektong kalinisan na nagpapakita ng inyong galing. Hakbang 6. Ang lababo sa kusina ay palaging ginagamit para sa pagkain at mga plato. Dapat itong linisin ng ilang beses sa isang araw at hindi minsan lang upang masiguro ang kalusugan. Alisin ang mga plato,
Tsaka kuskusin ang mga sink bowls gamit ang all-purpose cleaner. Bigyang pansin ang base ng gripo at ang bahagi ng drain kung saan madalas maipon ang sebo. Alisin ang mantsa sa drain, itapon ang mga tira-tirang pagkain, at kuskusin ito gamit ang maliit na brush bago ibalik. Ito ang paraan upang maiwasan ang masamang amoy. Banlawan ng lahat, tsaka patuyuin at pakintabin ang mga gripo gamit ang tuyong basahan. Ang makintab at tuyong lababo ay tanda ng isang mahusay na trabaho. No water spots. Hygiene rule, dapat maalis ang mga tira-tirang pagkain sa drain araw-araw. Ang baradong drain ay hindi lang mabaho, ito rin ay pinamumugaran ng mga insekto. Ingatan ang kalusugan ng pamilya. Hakbang seto. Ang pinto ng ref, lalo na ang mga hawakan, ay palaging hinahawakan at dapat punasan araw-araw. Ang kaligtasan at kalinisan ay nagsisimula sa mga lugar na madalas hawakan. Para sa mga stainless steel na ref, laging punasan sa direksyon ng grain. Ang pagpunas ng pabaliktad ay nagiiwan ng mga guhit na nakakasira sa ganda nito. Be expert. Gumamit ng tuyong microfiber cloth para sa huling pagpapakintab. Ito ay mag-aalis ng anumang bakas ng daliri at magpapanatili sa ref na mukhang bago. Attention to detail matters. Minsan sa isang linggo, linisin ang loob ng ref. Alisin ang mga laman ng bawat istante at punasan ito gamit ang food safe cleaner. Ang maayos na ref ay nagpapadali sa buhay. Habang naglilinis, suriin ang mga expiry date. Dapat ipaalam sa pamilya ang anumang pagkaing expired na. Huwag magtatapon ng walang paalam, ngunit laging makipag-usap. Huwag kalimutang punasan ang mga rubber door seals. Dito madalas mamuo ang amag. Ibalik ang lahat ng gamit ng maayos pagkatapos. Ang mabuting maintenance ay nagpapatagal sa gamit. Pro tip, iorganisa ang ref habang nililinis ito. Pagsama-samahin ang pare-parehong klase ng pagkain. Ang maayos na ref ay nakakatipid sa oras at ginagawang mas maganda ang kusina. Babala, huwag kailanman gagamit ng matatapang na chemical sa loob ng ref. Maaari nitong malason ang pagkain. Gumamit lamang ng food safe cleaner o halo ng tubig at suka. Hakbang 8, punasan ang labas ng bawat maliit na appliance sa counter araw-araw. Ang kettle, toaster at maikina ng kape. Hindi dapat ito magkaroon ng sebo o alikabok upang laging handa. Parang sa toaster, alisin at itapon ang laman ng crumb tray. Parang sa maikina ng kape, banlawan ang drip tray. Ang maliliit na detalyeng ito ang nagpapakita ng inyong kahusayan. Pro tip, minsan sa isang linggo, alisin ang mga namuong minerals sa kettle at coffee machine gamit ang suka. Ang tubig sa GCC ay may mataas na mineral content na mabilis mamuo. Hakbang na len. Ang labas ng mga kabinet at hawakan ay palaging nadidikitan habang nagluluto. Punasan ang mga ito araw-araw gamit ang basang-basahan upang maalis ang anumang sebo. Bigyang pansin ang bahagi sa ilalim ng mga hawakan. Dito madalas humahawak ang mga maduduming kamay. Ang paglilinis dito ay magpapanatili sa kintab. Para sa mga makikintab na kabinet, laging patuyuin gamit ang microfiber cloth pagkatapos punasan. Ito ay upang maiwasan ang mga mantsa ng tubig. Hakbang 10, kapag naghuhugas ng plato, laging sundin ang tamang propesyonal na pagkakasunod-sunod. Sinisiguro nito ang pinakamabilis at pinakamalinis na resulta. Laging mag-umpisa sa pinakamalinis hanggang sa pinakamadumi. Hugasan muna ang mga baso at tasa gamit ang mainit na tubig at sabon. Isunod ang mga plato at bowls at ihuli ang mga maduduming kawali at kaldero. Banlawan silang maigi upang walang matirang sabon sa mga gamit. Patuyuin agad ang mga kagamitan gamit ang malinis na basahan upang maiwasan ang bakterya at water spots. Ibalik ang mga ito ng maayos sa lalagyan. Halal rule. Ang lahat ng gamit sa pagkain ay dapat malinis na malinis. Anumang gamit na may amoy, grasa pa ay dapat hugasan muli. Pro tip, kung may dishwasher ang pamilya, ikarga ito ng tama, itapat ang mga plato sa spray arms, patakbuhin lang kapag puno na. Hakbang 11.
Ang sahig ng kusina ay mabilis madumihan. Kailangan itong walisin at imop ng buo 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi. Walisin muna ng maigi, gamitin lamang ang dilaw na mop na para sa kusina at magmop mula sa pinakaloob palabas. Babala, ang basang sahig ay napakadulas lalo na kung may sebo. Maglagay ng wet floor sign at huwag hayaang may dumaan hanggang sa matuyo. Hindi ba tulad ng ibang silid, ang kusina ay hindi nililinis ng 1 beses lang. Dapat itong panatilihing malinis sa buong araw dahil palagi itong ginagamit. Routine sa umaga. I-clear ang mga surface, linisin ang kalan, hugasan ang mga pinag-almusalan, at walisin at imop ang sahig. Itapon ang basura. Routine sa tanghali. Punasang muli ang kalan at mga surface, hugasan ang mga pinagtanghalian, at punasan ang anumang kalat sa sahig. Routine sa gabi. Gawin ang malalim na paglilinis ng kalan at surfaces, hugasan ang lahat ng mga pinagkainan at imop ang sahig, itapon ang basura. Ang gintong patakaran ay iwanang malinis na malinis ang kusina bago matulog. Hindi dapat mag-iwan ng basura o maruming plato sa lababo. Ang paglilinis sa gabi ay pumipigil sa mga insekto at peste at nag-aalis ng masamang amoy upang ang pamilya ay magising sa isang masayang kusina. Ito ay sinibahalagyo pamantayan sa bawat marangyang tahanan. Ang inyong husay ay nagpapakita ng inyong pagmamalaki sa inyong trabaho. Mahusay, tapos na ang Module 5, kayo ay isa ng eksperto sa paglilinis ng kusina. Balikan nating mabilis ang mga pinakamahalagang punto ngayon. Una, gamitin lamang ang mga dilaw na kagamitan. Pangalawa, sundin ang halal standards. Panatilihing ligtas ang pagkain at laging malinis ang mga plato. Pangatlo, linisin ang marble gamit ang tamang panlinis at patuyuin ito. Pang-apat, linisin ang kalan at ang labas ng oven araw-araw. Panglima, alagaan ang microwave at ref gamit ang mga tamang paraan. Pang-anim, sundin ang tamang pagkakasunod-sunod sa paghuhugas at pagmop. At panghuli, ang kusina ay nililinis ng ilang beses sa isang araw. Laging siguruhin na ito ay malinis bago matulog. Mahusay na trabaho. Ang kusina ang lugar kung saan makikita ang inyong galing at dito kayo bubuo ng isang mahusay na reputasyon. Ang pamilya ay magtitiwala sa inyo. Sa Module 6, tayo ay lilipat sa living room at dining room, lugar kung saan makikita ang inyong husay sa detalye. Magpatuloy sa pag-aaral. نظام GCC Domestic الأكاديمية المهنية للتدريب أونلاين نبني مستقبلك في مجال الرعاية والخدمة المهنية الفاخرة. شكراً جزيلاً لجهدك وتفانيك في العمل اليوم.